Gawin tayo LG, yan yung model number niya, 50 inch. Tapos ang problema nito, na-check ko na kanina, mayroon siyang backlight mayroon siyang backlight pero wala siyang picture or display. Backlight lang mayroon siya. Buksan natin. So, ganito yung kanyang mainboard. Tapos, dalawa yung ribbon. Wala siyang beacon. So, built-in sa mainboard yung ating DC to DC. Tapos, ito naman yung kanyang power supply. So, gagawin nating step dyan ay hahanapin natin kung clock signal issue ba or hindi sa clock signal issue. Kasi minsan, hindi sa clock signal, minsan may sunog yung ko. So testing natin. Pero bago natin i-testing, pwede naman natin siyang i-testing na hindi muna tayo maghahang ng ribbon. So check lang natin kung may supply yung kanyang DC to DC. Yan. Check natin kung may supply yung BGH natin. So wala siyang supply BGH. Yan, may backlight na yan Yan, may backlight na yan pero walang supply yung ating BGH. Tanggalin muna natin saksak. Tapos hang tayo ng isang ribbon. Tanggal tayo ng isang ribbon. Titingnan natin kung magkakasupply yung BGH nito pag naghang tayo ng ribbon. Matigas yung ribbon niya. Yun. Okay, hang ng isa. Saksak natin. Tingnan natin kung magkaroon siya ng BGH. Okay, so nagkaroon siya ng BGH. Yan So ibig sabihin itong side na to may problema. So pag ganito nagkaroon siya ng BGH, hahanapin natin kung saan banda yung clock signal niya. Kung dito pa yung clock signal or dito. So hahanapin natin yan. Ngayon, gamit tayo ng tester. Hahanapin natin, madalas kasi ang clock signal natin ay katabi lang ng swapping voltage. Sa LG, minsan pag mga ganitong board ang gamit, yung clock signal natin nasa taas. So try natin kung dito yung clock signal natin. So ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 8 yung resistor dyan. So ito yung resistor natin. Tingnan natin to kung ano ito. 28 volts. Ito. Mali. Ito. Wala rin. 2.8 ito. So, saan yung clock signal nito? One, two, three, four, five, six, seven, eight. Itong dalawa ay nakatago yung circuito dito sa loob Yung dalawa, yung swapping voltage natin. Yan, itong dalawa. Tapos BGH ito, 28. Tapos ito yung iba-block natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So yung 10 dito sa taas. Iba-block natin. So mayroon din dito sa taas na mga circuito na matataba So ito, nag-block tayo dito. Yan, tinakpan natin tong circuito dito. Tapos check ngayon natin kung may BGH. Mayroon siya. Ibig sabihin nito ay clock signal issue ito. Kaya nagpo-protect yung kanyang DC to DC.
So check natin kung may display. Yun, mayroon pa siyang display oh. May picture na siya. Titingnan natin kung perfect. Pag perfect, tsamba natin dito. Pag hindi naman, okay lang, at least nagawa natin. Lagyan natin ng palabas. So ito siya. So malinis, ano, walang buwit. Ito yung side na good. Wala tayong ginalaw dyan. Tapos itong side na to ang may problema. Dito tayo nag-tape method. Yan. So paswertihan lang talaga pagdating sa tape method or cutting method or remove ng resistor. So mayroong nakukuha sa perfect, mayroon namang hindi na perfect. Okay, so may dumating. Yun no, mayroon pa rin siya picture, ano, okay pa rin siya. So gagawin natin diyan, titingnan natin yung binlock natin. So sa blocking kasi, kung talagang gusto mong matuto sa tape method, madali lang naman siya. Ang problema lang yung paghanap ng clock signal kung saan banda. Kasi yung mga clock signal natin, hindi naman pare-parehas yung posisyon. Minsan mayroong dito sa baba, dito, mayroon dito sa gitna banda, kabila, ganon din sa gitna. Kaya iba-iba ang posisyon ng clock signal. Kaya kung gusto nyo talaga matutunan yung mga ganitong pagre-repair, aralin nyo kung saan lagi matatagpuan yung clock signal, sa ganitong model, saan ba nakikita yung clock signal sa ganitong model. So sa LG kasi minsan talaga madalas sa mga ganitong board dito sa taas at dito sa baba. Sa mga T-con naman ng LG, makikita nyo yung mga clock signal natin dito sa gitna, no? Madalas yon sa mga T-con type. Pero pag sa mga ganitong board, madalas sa taas o di kaya sa baba. So aralin nyo lang. Kung hindi nyo kabisado dito, mas madali kasi dito yung tape method. Mas mahirap kasi dito yung cutting method. Mas madali kasi hanapin pag dito sa top board. Kasi sa pinakadulo lang yan, doon na yung clock signal eh. Ang problema lang dito, pag nag-cut ka, mahirap siya ibalik. Hindi kagaya dito, pag nag-tape ka, gusto mo siyang tanggalin, ibalik, madali lang. So, bali, titingnan natin yung nilagyan natin ng tape dito. Zoom na lang natin. So, bali yan, no? So, malaki-laki din, ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nasa 15 pin yung binlock natin. So, 15 pin, okay naman yung display. Wala namang problema sa display. Pwede na. So, balik ulit natin to. Pero kung may problema sa display, pwede kayo magbawas o dagdag. O depende talaga kung anong naging problema ng unit. Pero itong unit natin, positive na tayo dito na ang problema nito ay clock signal issue lang. So mapapansin natin yung ribbon na ito, dito yan pumasok. Yan, kasi yung isa, ito dumiretso dito. Tapos ito naman, dito pumasok. So ibig sabihin yan, itong side na to ang may problema yung clock signal natin. Tapos itong side na to, yung good pa yung ating clock signal. So yung ganitong repair, pwedeng tumagal, pwedeng hindi. So dapat alam ng may-ari ito na yung ginawa sa ka-unit niya ay repair lang. Hindi tayo nagpalit ng LCD. So papaliwanag din natin yan na pag bumigay yung side na ito, pwedeng hindi na yan magawa. Kaya mas maganda alam nila talaga yung problema ng unit. Para sa bandang huli, pag nagkaroon din ng problema ulit, ay hindi na tayo masisi. Okay, so tatanggalin lang natin yung sobra na tape dito. Yan, dilinisin lang natin yan. Para
para hindi naman makita yung nilagay natin dyan. Okay. So testing ulit natin. Tingnan natin kung may picture pa rin siya. So dali lang gawin, ano? Pag mga ganitong issue, madali lang siya gawin. Yun, no? Modelo na rin yung unit, no? Yan, modelo na rin yung unit. Okay na. So kung bago lang kayo sa akin channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa susunod ulit natin na video,